Of charges hearing sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinimulan na ng International Criminal Court. Attorney Nicholas Kaufman, inakusahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng umano'y planong in-neutralize si FPRRD at ang kanyang legasiya. Reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte nangangailangan ng masusing pagsusuri at pagtalakay ayon sa isang kongresista. Armed Forces of the Philippines nakaalerto sa komemorasyon ng EDSA People Power Anniversary bukas. Resolusyon upang gawing muling non-working holiday ang February 25 inihain sa Kamara. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ininspeksyon ang modernong command center ng National Irrigation Administration. At pag-angat sa team standing, target ng AFP Lady Gunnar at Comelec Suffragettes sa susunod na game ng UNTV Volleyball League Season 4. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, February 24, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, ang UNTV Radio. Sinimula na ng International Criminal Court o ICC ang confirmation of charges para sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong Lunes. Kapwa inilatag ng prosekusyon at depensa ang kani-kanilang mga argumento na siyang magiging batayan ng korte kung itutuloy o hindi ang paglilitis sa dating Pangulo. Narito ang report ni James Hilario. Dismayado ang kampo ng mga umano'y biktima ng Duterte drug war na hindi nakaharap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa unang araw ng confirmation of charges ng kanyang kasong crimes against humanity. Bagay na pinayagan naman ng International Criminal Court o ICC. We communicate the very deep disappointment of the victims at the decision allowing Rodrigo Duterte not to be present in this stage of confirmation of charges. Gayunman, nagpatuloy ang proceedings kahit wala si Duterte. Unang naglatag ng argumento si Attorney Joel Botuyan, ang isa sa legal representatives ng mga umano'y biktima ng extrajudicial killing sa war on drugs. Giit nito, dapat ay payagan ng korteng dinggin ang mga reklamo para mabigyan ng pagkakataon ng mga testigo at ang ebidensyang hawak nila laban sa dating Pangulo. There is only one solution to stop the impunity propagated by Mr. Duterte from continuing to bring harm and suffering to the victims. And that is for this honorable chamber to confirm the charges so that witnesses can testify and evidence can be presented on the horrible crimes committed by Mr. Duterte. Sa panig naman ng depensa ay nakusahan ni Attorney Nicholas Kaufman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pangunahin anyang kumikilos upang in-neutralize si Duterte. One of these parties was boasting about how he was acting as the silent partner of President BBM, managing a scheme to funnel witnesses to this court while all the time ensuring that he could guarantee President BBM's plausible deniability. So it is indeed the defense case that President Ferdinand Marcos Jr. set out to neutralize Rodrigo Duterte and his legacy. Binigyang diin niya na sa mga salita ni Duterte ay sinasabi lamang nito ang dapat marinig ng mga tao na kung minsan ay nakakasakit sa damdamin ng ilang personalidad na hindi sanay sa paraan ng kanyang pananalita.
Rodrigo Duterte was and will always remain a unique phenomenon. His style of statesmanship was novel and unpalatable to many. Sa kanyang huling pahayag sa unang araw ng pagdinig, umaasa ang abogado ng depensa na i-dismiss ng ICC ang kaso na anya ay malinaw na impluwensyado ng politika. And we hope that when you conclude your deliberations, Your Honours, that you will dismiss these grievously misplaced and politically motivated charges. We will ask you to send Rodrigo Duterte back to his family, and we will ask you to give back to the Filipino people their Tatay Digong. Ngayong araw ay itutuloy ng ICC ang pagdinig sa magkabilang panig. James Hilario, UNTV News and Rescue, The Hague, The Netherlands. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-umpisa na kahapon ang unang araw ng confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Kaugnay nito, kumpiyansa ang mga kaanak ng mga umano'y biktima ng drug war na makukumpirma ang mga kaso laban sa dating Pangulo base sa naging opening statements ng bawat panig. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez. Tinutukan kagabi ng mga kaanak ng mga umano'y biktima ng extrajudicial killings ang unang araw ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Bagamat Pranses at Ingles ang lengguaheng gamit sa pre-trial hearing, nakinig pa rin ang mga ito sa tulong ng mga interpreter. Para kay Makabayan President Liza Maza, isa sa mga grupong sumusuporta sa mga kaanak ng mga biktima, kumpiyansa silang makukumpirma ang murder at attempted murder charges laban sa dating Pangulo. Anya, positibo ang kanilang pananaw dahil matitibay ang mga pahayag na inilatag ng prosekusyon maging ng abogadong kumatawan sa mga biktima. Kasi hindi lamang yung mga sinabi mismo publicly ni dating Presidente Duterte, yung binaybay nila, kundi may corroborative statements, yung mismong mga gumawa. No? Inamin din ng mga pulisya, individual police officers na na-involved din sila doon sa pagpatay dahil doon sa mga statements ni Presidente Duterte. Palagay ko mahirap i-debunk yun eh. Para naman sa National Union of People's Lawyer, sa opening statement pa lamang ni Attorney Nicholas Kaufman na lead counsel ng FPRRD, hindi umano ito nakapaglahad ng maaayos na argumento upang madepensahan ang kanyang kliyente. Hindi rin umano napahina ng depensa ang mga ebidensyang naunang inilatag ng prosekusyon. Kung hahambingin mo yung opening statement ng prosecution at ng depensa, makikita natin na hindi natin nakikita ng malinaw kung saan patutungo ang depensa ni Duterte, at ang mas nakikita natin ay patungo ito sa paninira at mga datos na sa tingin natin ay hindi nila kayang patunayan. Samantala, muling nabuhayan ng loob ang mga kaanak ng EJK victims dahil sa nakikitang pag-usad ng kaso ni FPRRD. Anila, ilang taon na rin ang kanilang tiniis at patuloy na tinitiis dulot ng madugong oplantukhang noong Duterte administration. Ayon kay Nanay Purisima, asawa ng nasawi sa drug war, dapat ay humarap si former President Duterte sa kanyang confirmation of charges at hindi lamang nananatili sa loob ng kanyang detention facility. Duwag siya. Kasi hindi siya humarap. Pero nung panahon na gumagawa siya ng krimen, hindi siya duwag. Tuloy-tuloy ang pagpatay niya, libo-libo. Ngayon, naduduwag siya humarap kasi may katotohanan. Ipagpapatuloy ngayong araw ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte. Sa pagkakataong ito, isusumite ng prosekusyon at common legal representatives of victims ang kanilang mga pahayag ukol sa merito ng kaso. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nangangailangan ng masusing pagsusuri at pagtalakay ang mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang iginiit ni House Good Government and Public Accountability Chairperson at Manila 3rd District Representative Joel Chua. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, may target timeline na ba sa isasagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte? Aga sa kasalukuyan ay nakaabang tayo sa magiging timeline ng House Justice Committee sa isasagawang deliberasyon sa 4 na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ngang formal na i-refer ng plenaryo ng Kamara sa House Justice Panel kahapon araw ng Martes, February 23, yung lahat ng reklamong impeachment. Pero ayon kay House Good Government and Public Accountability Chairperson at Manila 3rd District Representative Joel Chua na miyembro rin ng House Justice Committee, mangangailangan ng masusing pagsusuri at masinsinang pagtalakay ang 4 na impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Kaya anya, asahan na yung mas maraming trabaho at mas maigting na deliberasyon. Muli rin itong ipinaalala sa publiko na hindi paglilitis yung gagawing impeachment proceedings ng Kamara kundi preliminary investigation para matukoy kung may sapat bang batayan para ituloy ang proseso. Samantala, ayon naman kay mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na endorser ng 2 at 3 impeachment complaints laban kay Vice President Duterte, magiging hamon yung isasagawang impeachment proceedings. Pero kumpiyansa itong matutukoy na sufficient in form and substance ang impeachment complaints. Pakinggan natin ang pahayag ni Congresswoman de Lima. So kailangan nga ay nagkakatugma-tugma, nagkakaroon ng sapat na coordination para hindi nagkakaroon ng mga duplication or overlapping of evidence, hindi nagkakaroon ng confusion din sa pagpipresenta ng mga witnesses and also the documentary evidence. So yun ang pinaka-challenge lang dahil nga we're talking here about 4 impeachment complaints, hindi isa lang. And even if halos magkakapareho yung grounds, and we have to make sure na nagsisynchronize, in sync kami dun sa style of presentation and the order also of presentation of the various evidence that we would hope to present at the evidentiary stage. Gaya ng ibang endorsers, hindi naman apektado ang kongresista sa maagang deklarasyon ng presidential bid para sa 2028 elections ng vice-presidente. Not at all. I'm more emboldened now, actually. Not at all. Seryoso pong usapin ito. Dagdag lang natin, aga aminado naman si House Justice Committee Vice Chairperson at Bukidnon 2nd District Representative Kit Flores, asahan na yung mas maraming trabaho ng House Panel kaugnay ng 4 na impeachment complaints laban sa Vice Presidente, pero kailangan itong tapusin sa itinatakdang time frame ng saligang batas na 60 session days. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Tiniyak ni Batangas 2nd District Representative Jerbil Luistro bilang chairperson ng House Panel na agad na aaksyonan ng House Justice Committee ang mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos na formal nang inirefer sa plenaryo ang mga naturang reklamo. Nagbabalik si Rosalie Coz. Formal nang inirefer ng plenaryo ng Kamara sa House Justice Committee ang 4 na reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte araw ng Lunes, February 23, 2026. Partikular na ang inendorso ng makabayan lawmakers. Dinaakbayan Party List Representative Percy Sendanya, mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, Manila 6th District Representative Benny Abante at La Union 1st District Representative Paulo Ortega. Nangangahulugan itong initiated na o sinimulan na ang impeachment proceedings laban sa pangalawang Pangulo. Umiiral na rin ang 1-year ban at wala nang bagong reklamong impeachment na pwedeng ihain laban sa vice-presidente. Pagtitiyak ni House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, agad na aaksyonan ng komite ang 4 na impeachment complaints. Oras namang simula ng deliberasyon sa mga reklamong impeachment laban kay VP Duterte, ipatutupad ng House Justice Panel ang panuntunan at parameters na ginamit ng talakayin ang impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sina Representative De Lima at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino naniniwalang magsisimula na ang deliberasyon sa lalong madaling panahon.
So hindi malayo na mag-start na rin ang Committee on Justice. It really depends on the committee chair, Representative Luistro, kung mag-start na baka Monday na. And you know that just like yung impeachment complaint against PBBM, ang una munang gagawin, ang una munang tatalakayin would be the determination of sufficiency in form and substance. Thank you. Once ma-refer na sa Justice Committee ay magsisimula na sa lalong madaling panahon yung Committee on Justice hearings katulad nung nangyari sa impeachment complaints laban kay Pangulong Marcos. Samantala, ngayon pa lang ay kumpiyansa na ang mga endorser na susuportahan ng House Majority members ang reklamong impeachment laban kay VP Duterte at may aakyat sa Senado. This time, merong suporta at partisipasyon ng mayorya, kaya tingin ko magtutuloy-tuloy ito hanggang sa approval ng plenaryo. Naninindigan naman si House Deputy Speaker La Union 1st District Representative Paulo Ortega na mahalagang masiyasat ang bank records ng Vice Presidente sa gagawing deliberasyon. Endorser ng ika-4 na reklamo ang kongresista at kabilang sa mga aligasyon ay ang umano'y hindi matapat na deklarasyon sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ng Vice Presidente. Interest of transparency, syempre kahit ano naman, pag dinideclare natin yan sa SALE, at kahit ano pa yan, properties, bank accounts, may mga binabato sa kanya may smoking gun. Lumabas na nga rin yung mga testimony ni Madriaga. So nakikita natin sobrang importante po yun na mausisa. Gayunman, paglilinaw nito, pagdedebatehan at pagbobotohan pa kung aaprubahan ng House Justice Committee members ang hakbang na ito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakataas na sa red alert status ang Armed Forces of the Philippines para sa anibersaryo ng People Power Revolution. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Frances Margaret Padilla, nakahanda silang tumulong sa Philippine National Police kung kinakailangan. Mula sa Camp Aguinaldo, may ulat si Lea Ilagan live. Lea, magde-deploy din ba sila ng mga sundalo bilang bahagi ng seguridad sa mga aktibidad bukas? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Kinumpirma nga ng Armed Forces of the Philippines na nakaalalay lamang sila sa Philippine National Police para sa anibersaryo ng People Power Revolution bukas. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Frances Margaret Padilla, bagamat naka-red alert ang kanilang puwersa simula pa noong Sabado, magtutungo lamang aniya sila sa lugar kapag kailangan na ng pulisya ng kanilang tulong. Sabi pa ni Colonel Padilla, ang PNP ang lead agency para sa seguridad ng People Power Anniversary habang augmentation force lamang ang Armed Forces of the Philippines. Gayunman, naka-standby ani ang AFP para sa anumang eventualities o sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ganon din para sa humanitarian assistance and disaster response operation. Nilinaw din ni Colonel Padilla na hindi magiging provocative ang presensya ng mga sundalo. Sa huli, tiniyak ng AFP na mahigpit nilang susundin ang konstitusyon at mananatiling non-partisan dahil hindi daw sila referee ng politika. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Naglabas ng abiso ang US Embassy sa Pilipinas na humihimok sa mga American citizen sa bansa na huwag makilahok sa mga rally bukas, February 25, kasabay ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ayon sa advisory, ang mga dayuhang lalahok sa protesta o mass demonstration ay maaring ituring na lumalabag sa kanilang immigration status, kaya pinapayuhan ang mga ito na umiwas sa mga pagtitipon. Inaasahang gaganapin ang mga aktibidad sa EDSA Shrine, People Power Monument at Itan Centuries sa Quezon City, kung saan maaring makaranas ng matinding trapiko, aberya sa transportasyon at mabigat na presensya ng seguridad. Tinatayang aabot sa 20,000 hanggang 30,000 ang maaring dumalo sa trillion peso march kasunod ng nakaraang malakihang protesta laban sa umano'y anomalya sa flood control project
projects noong 2025. Isang House resolution ang inihain ngayong araw sa mababang kapulungan ng Kongreso kaugnay ng nalalapit na ika-40 anibersaryo ng People Power 1. Nakapaloob dito na gawin muling holiday ang February 25. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, sino itong mga grupo na nag-file ng resolusyon para gawing muling holiday ang People Power Anniversary? Aga pinangunahan ni Representative Leila de Lima ng Liberal Party Bloc ang paghahain nitong House Resolution na naglalayon na gawing non-working holiday ang February 25 kasama niya mismo ang apo ni dating Senador Benigno Aquino Jr. na si Kiko D. Isang araw bago ang mismong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, inihain sa mababang kapulungan ng Kongreso ang House Resolution No. 8028 o EDSA People Power Revolution Day Act na isinusulong na ideklarang regular non-working holiday ang February 25 taon-taon. Ayon kay mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, hindi lang ito pagdedeklara ng isang petsa bilang holiday, kundi pagkilala sa demokrasyang nanaig at tinuldukan ang nakaraang Marcos Sr. administration. Matatandaang noong taong 2025 hanggang ngayon 2026 ay idineklara lamang ng Malacanang na special working day ang February 25. Para sa grupong naghain ng House Resolution, hindi dapat binubura sa kalendaryo ang pag-alala sa EDSA People Power. Siguro naman maintindihan nila na karapat-dapat lang na they shouldn't be pursuing that the policy of historical revisionism or the campaign for historical revisionism kasi ang katotohanan hindi basta yan o hindi dapat yan binubura sa ating kasaysayan. Dagdag pa ng mga ito, patuloy nila itong isusulong at umaasang makukumbinse ang mayorya ng Kamara na maisakatuparan ng panukala, lalo na at naghain na rin ng Akbayan Party List ng katulad na resolusyon kamakailan lamang. Samantala, iniuugnay rin ng mga ito ang pag-alala sa EDSA sa pagpapanagot sa mga sangkot sa mga nangyayaring katiwalian sa bansa. Aga bukas, inaasahang magkakaroon ng mga malawakang protesta sa EDSA Shrine at EDSA People Power Monument at makikilahok dyan itong sina Representative de Lima maging itong si Kiko Aquino D. Dito sasariwain nila ang mga nangyari noong EDSA People Power Revolution at isasabay na rin ang panawagan sa pagpapanagot sa mga sangkot sa mga nangyayaring katiwalian ngayon sa bansa. Yan munang update mula dito. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Evan Alvarez. Bagamat hindi idineklarang non-working holiday ang February 25, ilang paaralan at lokal na pamahalaan pa rin ang nagsuspindi ng klase at trabaho bilang pagunita sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Kabilang sa mga nagdeklara ng walang pasok ang University of the Philippines, University of Santo Tomas, De La Salle University, Far Eastern University at Adamson University kung saan ang ilan ay nagpatupad ng alternative o asynchronous learning day. Sa Capas Tarlac, suspindido ang klase sa mga pampublikong paaralan at trabaho sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan. Samantala, sa hinigaran na Negros Occidental, naglabas ng executive order si Mayor Grace Arceo na nagsususpindi ng trabaho sa lahat ng government offices at klase sa pampubliko at pribadong paaralan bilang paggunita sa EDSA 40. Nilinaw ng Department of Labor and Employment o DOLE na ituturing na ordinaryong working day ang February 25, kaugnay ng EDSA People Power Anniversary. Ibig sabihin, regular na sahod at benepisyo ang makukuha ng mga manggagawa na papasok sa nasabing petsa. Ipatutupad ang no work, no pay rule kung hindi papasok ang empleyado maliban kung may umiiral na paborableng company policy o collective bargaining agreement.
Kung papasok, dapat bayaran ng employer ang 100% na sahod para sa unang 8 oras ng trabaho. Para naman sa oras na lalampas sa 8 oras, may karagdagang 25% ang bayad batay sa hourly rate ng empleyado. Abiso po sa mga motorista, asahan ang pagbagal ng daloy ng mga sasakyan sa paligid ng EDSA People Power Monument bukas, February 25. Simula alas 8 ng umaga, bunsod ng trillion peso March 3 na pangungunahan ng Caritas Philippines at ilang civil society groups. Inaasahang maapektuhan ng mga pagtitipon ang trapiko sa EDSA, Katipunan Avenue, Ortigas Avenue, White Plains Avenue at Temple Drive. Magpapatupad naman ng zipper lane sa White Plains Avenue mula alas 9 mamayang gabi hanggang alas 6 ng umaga bukas. Isasara rin ang White Plains Avenue sa mismong araw ng rally simula alas 6 ng umaga upang bigyang daan ang aktibidad. Nakaantabay ang mga otoridad para sa traffic management at pinapayuhan ang mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang modernong command center ng National Irrigation Administration o NIA sa Quezon City kanina. Bahagi ito ng modernisasyon ng ahensya para sa mas epektibong koordinasyon at mabilis na pagkuha ng impormasyon. Mula sa Quezon City, may report si Nel Maribuhok live. Nel, saan partikular na ginagamit itong command center ng NIA at may mensahe ba ang Pangulo sa mga magsasaka na umaasa sa irigasyon ng pamahalaan? Yes, Aga, ang command center na ito ng National Irrigation Administration o NIA ay nagsisilbing supervisory installation para sa flood forecasting at warning system sa major dams tulad ng Magat, Pantabangan at Bustos Dams. Gumagamit rin ang command center ng artificial intelligence, drone technology at satellite imagery para ma-detect ang mga peste at crop diseases sa mga bukirin in real time. Kanina personal itong ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bago ito ay humarap muna si Pangulong Marcos sa National Confederation of Irrigators Association o NCIA. Nakipagdialogo ang Pangulo sa mga irrigator at magsasaka ukol sa kanilang mga hinaing. Unang inilapit kay PBBM ang naantalang pagbibigay ng farm inputs tulad ng abono at pesticides. Sagot ni Pangulong Marcos, inatasan na niya ang Department of Agriculture na ihanda at mamahagi na ng farm inputs bago magsimula ang planting season. Tiniyak niya na nananatiling prioridad ng pamahalaan ang pagpapatatag ng produksyon ng pagkain at pagpapalawak ng irigasyon sa bansa. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Dalawang bagong barkong pandigma o pagdigma ng Philippine Navy ang maaari nang gamitin simula ngayong araw. Makatutulong ang mga ito sa pagbabantay sa teritoryo ng bansa. Mula sa Subic, Zambales, may report si Ryan Lacanlale live. Ryan, saan itatalaga ang mga barkong ito? Aga, general assignment ang kanilang deployment. Ibig sabihin kung saan sila kakailanganin sa EEC dahil malawak ang EEC ng bansa, mission ng dalawang barkong ito ang presensya nila sa ating mga borders. Formal na ngang naisama sa aktibong fleet ng Philippine Navy ang dalawang barkong surface asset nito. Isinagawa ang commissioning ceremony ngayong umaga sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales. Ang BRP Raha Sulaiman o PS-20, unang barko ng Raha Sulaiman class offshore patrol vessel. Ipinangalan ito kay Raha Sulaiman, isa sa mga pinuno ng kaharian ng Maynila noong huling bahagi ng 1500s na nakipaglaban sa puwersa ng Espanya sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi. Ang isa naman ang DRP Audrey Banyares o PG-910. Ang huling unit naman ito ng Acero class ng Fast Attack Interdiction Craft na ipinangalan sa nasa wing naval officer operator group operator na si Jose Audrey Banyares na nasawi sa enkwentro laban sa mga armadong elemento ng Moro National Liberation Front sa karagatan ng Zamboanga City. Ayon sa Philippine Navy, makakatulong ang mga barko sa pagpapatrolya, pagbabantay sa karagatan at law enforcement.
Pinangunahan ang seremonya ni na AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Espeleta at Rear Admiral Joe Anthony Orbe, Commander ng Philippine Fleet. Sinabi ni General Browner na ang modernisasyon ng Sandataang Lakas ay hindi tanda ng agresyon, kundi patunay na ang bansa ay responsable at handang gampanan ang tungkulin nito. Dagdag pa niya, ang matibay na depensa ay nakaiiwas sa kaguluhan. Ang kahandaan ay pumipigil sa maling desisyon at ang sapat na kakayahan ay nagpapanatili ng kapayapaan. Dumalo rin sa seremonya ang pamilya at mga kaanak ng nasawing si Jose Audrey Banyares. Diyan muna ang latest mula dito sa Subic, Zambales. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Arestado ng Bureau of Immigration ang isang Chinese national na napag-alamang nagpapanggap na Pilipino. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano yung detalye niyang dayuhan na nahuli ng immigration at paano siya natunton ng mga otoridad? Magandang tanghali, Aga. Iprinisinta nga ng Bureau of Immigration o BI ngayong umaga ang isang Chinese national na naaresto sa Batangas Port noong February 20. Kinilala ang suspect na si Zi Lingguan na gumagamit ng iba't ibang pangalan tulad ng Shi Ningguan at Mike C. Aga nagpakilala ang suspect na isang Pilipino sa pamamagitan ng pagpresenta ng iba't ibang fraudulently acquired o illegal ang paraan ng pagkuha ng mga Philippine document. Kabilang na dyan ang Philippine passport na ginamit anya nito para makabiyahe din siya sa iba't ibang bansa. Nakakuha din ito ng driver's license. Ayon kay Commissioner ng Immigration na si Joel Anthony Viado, nasa ilalim na ito ngayon ng deportation process. Pero kung sakali anyang may kasong kriminal na isasampa sa kanya, ay maaring hindi pa ito maipa-deport. Sa ngayon ay hindi pa masabi ng immigration kung ano ang partikular na motibo itong tao na ito kung bakit gumagamit siya ng iba't ibang mga pangalan. Isa sa tinitingnan aga ng immigration ay maaaring nagkaroon ng espionage o ng spy itong Chinese national dito sa bansa. Kaya naman kailangan daw ito ng mas malalimang investigasyon at nakipag-coordinate naman sila sa mga law enforcement agency tulad ng Philippine National Police para magkaroon ng malalim na investigasyon at kung sakasakaling ang mapatutunayan na may mabigat pang kriminal na ginawa itong suspect na ito ay hindi muna siya maipapadeport, maaaring mag-serve muna siya ng sentensya kung sakasakaling mapapatunayang gumawa pa siya ng ibang krimen. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Naging produktibo ang dialogo ni Senator Erwin Tulfo at Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan, kasama ang Department of Foreign Affairs. Nakasentro ang kanilang pag-uusap sa pagsusulong ng mas matatag na relasyong panlabas ng dalawang bansa. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Tila humupa na ang sagutan sa pagitan ng mga opisyal ng Pilipinas at ng Chinese Embassy nitong mga nakaraang araw. Ito ang inihayag ni Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Senator Erwin Tulfo matapos ang naganap na dialogo kasama si Chinese Ambassador to the Philippines Jing Xuan at ang Department of Foreign Affairs. Ayon kay Senator Tulfo, sa kabila ng mga nagdaang tensyon, umaasa siyang wala nang magiging reklamo ang panig ng China, partikular na sa mga naging pahayag ni Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea. Mukhang tumahimik naman na this past few days, tapos napansin naman natin wala nang sagutan between us at saka dun sa grupo ng Chinese Embassy. Napansin mo rin dun sa isang media release ni Commodore Tariela, natakpan na yung mukha ng Chinese President Xi. So I guess wala naman silang reklamo na.
Sa naturang pagpupulong, binigyang linaw din ng senador ang umiiral na sistema ng demokrasya sa Pilipinas. Gayon din ang pagkakaiba ng tungkulin ng mga sangay ng ehekutibo at lehislatibo. Ito ay kasunod ng mga naunang mainit na batiko sa social media at mga ulat ni Commodore Tariela na ikinabahala ng panig ng China na inilarawan umano bilang mga konserbatibo. I was telling them na meron tayong freedom of speech dito. It's under democratic process. So, sabi nga, kahit mga leaders natin dito, sinusunog yung mga effigies, sana yung mga tao. Siguro, sa lang, we just have to understand, medyo sila conservative. Kasi, sinasabi din ng kabila na, ba't sa ibang bansa, bawal ka magsalita laban doon sa example, yung sa King of Thailand. Pag gano'n, makukulong ka. Sabi ko din sa amin, democracy, sabi ko. Kaya kahit anong sabihin mo sa leader, ano bang gawin mo dyan, caricature o sunugin mo, but we don't have problems with that. Samantala, ibinahagi rin ni Senator Tulfo na kabilang sa mga natalakay ang inaasahang kooperasyon sa pagitan ng Philippine Coast Guard at Chinese Coast Guard. Binigyang diin ng senador ang layuning makabuo ng isang Memorandum of Understanding upang sa halip na mauwi sa tensyon ay mapagtuunan na lamang ng pansin ang pagsasagawa ng joint activities sa naturang lugar. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaprubahan ng House Committee on Tourism kahapon, February 23, ang panukalang batas na nagsusulong para alisin ang travel tax. Kabilang ang panukalang batas na ito sa isinusulong ng Marcos administration kung saan si Presidential Son House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang isa sa mga author. Sa kasalukuyan, nasa 2,700 pesos ang travel tax para sa mga first-class passengers habang nasa 1,620 pesos naman sa economy travelers. Matatapyasan ng pondo mula sa travel tax ang mga ahensyang pinaglalaanan nito kabilang ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA, Commission on Higher Education o CHED at ang National Commission for Culture and the Arts o NCCA. Tinatalakay ngayong araw sa Senado ang mga reformang nais pang ipatupad sa Department of National Defense. Kabilang ang usapin sa pagdaragdag ng mga permanenteng posisyon sa kagawaran. Mula sa Senado, makibalita tayo kay Jed Neresina Live. Jed, ano yung paliwanag ng DND sa hiling na dagdag na permanent positions sa ahensya? Ayon sa Department of National Defense, yung paglikha ng karagdagang mga permanent positions ay yung magpapatatag sa ahensya, lalo't kinakailangan nila ng mas marami pang authorized positions upang mas maging epektibo yung kanilang trabaho at serbisyo. Muling tinatalakay ngayong araw sa Senado ang modernisasyon at reorganisasyon ng Department of National Defense. Ayon kay Senator Loren Legarda, chairperson ng Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, hindi na lamang sa lupa at dagat ang banta sa seguridad ng bansa, kaya't kailangang makasabay ang DND sa tinatawag na gray zone tactics. Kabilang sa mga dapat rin paghandaan ang cyber intrusions at disinformation operations. Layon ng nasabing pagdinig na ihanda ang sandatahang lakas laban sa mga kabagong banta sa seguridad. Kaugnay nito ang pagpapalakas sa burokrasya ng ahensya upang maging mas profesional at may sapat na legal authority at pondo para sa mga makabagong teknolohiya. Ayon sa Department of National Defense, kinakailangan nila ng karagdagang undersecretary para sa pagkilala sa lumalawak na specialization sa mga bagong security domains, partikular na sa cybersecurity.
The additional undersecretaries actually acknowledges that the specialization of and the new security domains that are already present. Among those areas really is the cybersecurity component, which across the department we saw the necessity of giving a specialized leadership on such area because we also have the armed forces already specializing and strengthening its efforts on operational and tactical levels in terms of cybersecurity. So that leadership complementation is necessary to be established as well. When it became more prominent over time, we saw the necessity of having it more present. And given that there's also the emergence of artificial technology already becoming more present in terms of security and defense, the necessity of having an undersecretary for such, we find important. Naniniwala rin ang DND na ang pagkakaroon ng isang specialized office ay mahalaga upang hindi mapag-iwanan ang Pilipinas sa usapin ng depensa at makabagong teknolohiya. Aga binigyang diin ng Department of National Defense na nasabing pagdinig dito sa Senado na kung hindi maaprubahan yung karagdagang undersecretary offices at karagdagang mga permanent positions sa ahensya ay mananatili ang DND na mahirap or hirap silang makaangkop doon sa mga continuous development, particular na doon sa technology at yung mga makabagong threats na natatanggap ng bansang Pilipinas. At ngayon kasalukuyang nagpapatuloy yung pagdinig sa Senado at isa rin sa inaasahang matalakay is yung modernization naman pagdating sa Armed Forces of the Philippines. Ayan muna update, balik sa iyo Aga. Alright, maraming salamat, Jed Neresina. Muling isinasagawa sa Senado ang pagdinig kaugnay ng panukalang pagbuo ng Department of Water Resources. Kasabay ito ng mga reklamo sa supply ng tubig sa ilang mga residential area. Mula sa Senado, narito ang report ni Asher Kadapan Jr. live. Asher, ano ang mga pangunahing kinukonsidera ngayon ng Senado sa pagsusulong ng pagbubuo ng Department of Water Resources? Aga pagtugon sa problema sa tubig, partikular na yung higit na supply nito na kung saan mayroon pang malaking hamon sa mga pagbaha. Ito yung isa sa mga or ilan sa mga mahalagang punto na tinatalakay sa pag-uusap ng sa Senado kaugnay ng pagbubuo ng Department of Water Management. Karapatan ang pagkakaroon ng tubig at hindi pribilehiyo. Ito ang binigyan diin ni Senador Raffy Tulfo, Chairperson ng Senate Committee on Public Services, kaugnay ng pagdinig hinggil sa ilang panukalang pagbubuo ng Department of Water Resources Management. Inihain ang panukalang ito sa mataas na kapulungan ng Kongreso ng ilang senador. Paliwanag ng nakatatandang Senador Tulfo, maraming ilog, lawa, dam at sagana pa sa ulan ang bansa. Habang malaki rin ang kontribusyon ng tubig sa ekonomiya kung saan mahigit 40% ng Filipino workforce ay nasa water-dependent sector. Sa kabila nito, nasa 40 milyong Pilipino ang nakararanas pa rin ng kawalan ng formal na supply ng tubig. Sa mahigit 7,600 islands ng Pilipinas, actually 7,641, tinatayang 5,500 small islands ang walang sariling fresh water source. The pressing question is this: problema ba natin ang kakulangan ng tubig o ang kakulangan ng integrated governance? Nagpahayag rin ng pagsuporta sa panukala si Senador J.B. Ejercito bilang isa rin sa mga author ng pagbubuo ng Department of Water. Aniya, sa kasulukuyan ay walang nagtitimon sa iba't ibang tungkulin at mandato kaugnay ng water resources ng bansa. Dapat anya ay may koordinasyon at kumikilos sa isang direksyon, kabilang na ang issue ng flood control. Mr. Chair, under this Department of Water, Water Management, of course, we need to have a master plan as you mentioned, no? Talagang dapat hindi na ho siguro mauulit yung flood control scandal na ang proponents o ang mga politiko nagsasabi ko sa ilalagay, kaya nangyayari butas-butas po.
no, hindi tuloy-tuloy, wala kasing master plan. Hindi nawawala ang baha. Sayang yung binanggit nyo na 350 billion a year, 1 billion a day ang ating pong budget para po sa flood control. And yet, Central Luzon, Pampanga, Bulacan, and other flood-prone areas continue to be underwater. Aga kinumpirma rin ni Senador Raffy Tulfo na isa ang Department of Water Resources Act sa mga priority measure sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Sumailalim sa cardiopulmonary resuscitation training ang mga driver at konduktor ng bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Layunin nito na magkaroon sila ng kaalaman sa basic first aid upang makatulong sa oras ng emergency. Mula sa Parañaque City, ang detalye ihahatid ni Benedict Samson live. Benedict, ito bang CPR training ay bahagi na ng paghahanda para sa mga darating na long holiday? Magandang tanghali, Aga. Ayon kay DOTR SAIC Commander Commodore Oliver Tanseco, ito nga ay bilang paghahanda sa nalalapit na long holiday kung saan milyong mga commuter ang inaasahan sa bansa. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange pa lang ay nasa 3 milyong mga pasahero na ang inaasahang dadag sa pagsapit ng long holiday. Kaya naman bukod sa pagsisiguro na may sapat na biyahe, inihahanda na rin ng mga otoridad ang kanilang kapasidad sa pagtugon sa paunang lunas o first aid. Kanina isinagawa sa PITX katuwang ang pribadong sektor ang pagsasanay sa hands-only CPR, isang uri ng first aid para sa mga pasahero na posibleng makaranas ng heart attack. Base sa pag-aaral, umaabot sa 8 sa kada 10 Pilipino ang nakararanas ng heart attack sa labas ng ospital, habang 2 naman sa kada 10 Pilipino ang marunong ng tamang pagpe-perform ng hands-only CPR. Alam natin paano i-execute yung hands-only CPR. We are able to intervene, no, in a manner that can help save lives. So with this, we'd like to be able to extend the impact of this training to our commuters. No? So I understand, for instance, along EDSA, we have about 66 million commuters last year. Ayon naman sa DOTR SAIC, malaking bagay para sa kanilang hanay ang may sapat na kaalaman patungkol sa first aid, lalo na at bukod sa mga pantalan, ay sila ang kabilang sa mga pangunahing nagbabantay sa EDSA bus carousel na libo-libong commuter ang gumagamit kada araw. Bukod sa mga PCG personnel, kasama rin sa lumahok sa pagsasanay ang ilang driver at konduktor ng bus na bumabiyahe sa Metro Manila. Lahat po ng Coast Guard, as in 100% po, kailangan marunong po ng CPR at first aid. Kaya nga po yung madideploy para sa UNDAS, makaasa po kayo yung mga Coast Guard personnel po tayo. Hanggat kailangan po tayo, hindi lamang po sa EDSA sa mga pier po natin, na kung saan marami pong nagbabarko, sumasakay sa barko, ready po at handang magbigay ng CPR at first aid. Aga, bukod sa pag-perform ng hands-only CPR ay sumailalim din yung mga lumahok sa seminar naman ng Interagency Council Against Trafficking upang mapaigting ang kampanya ng gobyerno laban sa human trafficking. At yan mo ng ating update mula rito sa Parañaque City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Minomonitor ngayon ng mga otoridad ang 2 lugar sa Toboso, Negros Occidental dahil sa mga ground depressions o lumulubog na bahagi ng lupa
partikular sa Sitio Bayran at Sitio Bugho, Barangay General Luna. Nagsimula ang maliit na pagguho ng lupa noong February 12 pero unti-unting lumalalim makalipas ang halos 2 linggo. Sa Sitio Bayran, umaabot na sa lawak na 60 meters at lalim na 11 feet ang ground depression habang 2 feet naman ang lalim at 40 meters ang lawak sa Sitio Bugho. Pinag-iingat ng mga otoridad ang mga residente malapit sa lugar dahil hindi stable ang lupa at posible pang lumaki ang lumulubog na bahagi nito kapag umuulan. Bagamat may mga harang na ang lugar, may ilang mga residente na doon dumadaan dahil ito ang kanilang alternatibong ruta. Maaari nang maghulog ng voluntary contribution sa Social Security System o SSS sa pamamagitan ng kanilang kooperatiba ang mga vendor at magsasaka sa Balagtas, Bulacan. Ito'y matapos aprubahan ng SSS na tumanggap ng buwan ng hulog ang kanilang kooperatiba. Mula sa Balagtas, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, paano yung magiging paraan nila ng pagbabayad at pwede bang tingi-tingi yung pagbibigay nila ng hulog? Magandang tanghali, Aga. Pupuntahan sila ng kooperatiba na aprobadong maningil ng SSS sa mga self-employed sa halagang 750 pesos ang payment nila sa isang buwan. Pero pwede naman silang maghulog araw-araw o linggo-linggo, depende sa kanilang kakayahan. Maaari nang makapaghulog sa SSS ng tuloy-tuloy ang mga self-employed na mga miyembro ng isang kooperatiba sa Balagtas, Bulacan. Ito'y matapos aprobahan ng SSS ang San Lorenzo Co-op branch bilang pampitong kooperatiba na pwede nang kumolekta ng SSS contributions sa kanilang samahan. Ayon kay Attorney Antonio Argabioso, Acting Executive Vice President at Head Branch Operations Sector ng SSS, pinapayuhan lang nilang maningil sa mga self-employed ay ang mga co-op na dumaan sa MOA signing na accredited ng SSS. Ang MOA signing ay nagbibigay ng hudyat na pagsisimula ng kooperasyon sa pagitan ng SSS at ng kooperatiba. Pag nagkaroon na ng pirma ng kasunduan, pwede nang magsimulang magbigay ng assistance ang cooperative sa kanyang mga members regarding SSS transactions from registration to remittance of contribution to filing of claims and benefits. Para maging kwalipikado sa kanilang programa, ilan sa mga requirements na hiningi ng SSS, kinakailangang hindi bababa sa 1,000 ang kanilang miyembro sa co-op at nasa large category ang kanilang assets o pondo. Nangako naman ang San Lorenzo Co-op na tutulungan nila ang mga self-employed gaya ng mga market vendors, magsasaka at mga tricycle driver para makapaghulog na sila ng SSS ng tuloy-tuloy. Ngayon pa lang po bali kami mag-start ng paniningi kung gusto po nilang mag-daily sa palengke. Kasi ang minimum po is kung 750. Pwede po silang mag-daily or isang bagsakan na po, isang monthly. Pwede po namin gawin yun para po mas convenient po para sa kanila na hindi na po sila kailangan pumunta sa opisina, pwede po sa palengke. Naguhulog po sila sa amin ng kanila po mga utang, savings. Pwede po namin idamit po yun. Parang additional service po ng kooperatiba. Samantala, may additional lang na 6 pesos sa 750 pesos monthly contribution ang co-op at sila na ang maghuhulog sa SSS via online ng kanilang monthly contribution sa SSS nang sa gayon ay mapakinabangan nila ito sa hinaharap na panahon bilang pensyon sa kanilang pagtitinda at naging paghahanap buhay. At yan muna ang ating latest live, Aga, mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Maraming salamat, Nestor Torres.
Matapos ang intense na laban sa opening ng UNTV Volleyball League Season 4, balik training, strategic planning at paghahanda naman ang gagawin ng AFP Lady Gunner at Comelec Suffragettes para sa naghihintay pang 9 na kupunan na kanilang haharapin sa court. Narito ang report ni Mia Alonzo. Matapos ang setback sa opening day, mas hihigpitan pa ng AFP Lady Gunner at Comelec Suffragettes ang pag-iensayo at ang kanilang sistema sa laro para sa mas pinalakas na pagbabalik sa hardcourt. Ayon kay Sergeant Randy Faliorina, head coach ng koponan ng AFP, sa kabila ng dikit at intense na laban, marami pa rin silang kailangang i-improve sa aspeto ng kanilang paglalaro sa actual game. Pinaka dapat may improve namin yung service receive. Importante kasi sa amin yung service receive, lalo na yung pasa, para makatak ng maayos. Siguro yung pagkatalo namin, may matututunan kami ron na kailangan baguhin sa practice, additional practice. Pag-aaralan nga namin yung mga pagkakamali. Sa unang sabak ng grupo, nagpakita ang koponan ng agresibo at determinadong pakikipagtagisan sa PNP Lady Patrollers, kung saan ipinakita ng koponan ang solidong depensa at opensa, lalo na ang naging intense na palitan ng bola sa ere. Bagamat hindi nanalo sa unang sabak ng game, nananatili ang alab ng grupo na makabawi sila para sa kampyonato. Samantala, ang Comelec Suffragettes naman hindi rin nagpahuli sa pagpapamalas ng kanilang galing, atake at chemistry sa liga. Defeated man sa unang laro, mas pagagandahin ng Comelec ang kanilang defense pattern para sa mas matibay at magandang execution sa actual game. Well, expect nila na mag-improve kami. Gagawin namin yung best namin, pag-aandaan namin every teams and laban kami. Habang umiinit ang kompetisyon, inaasahan ang mas matinding paghahanda at mas organisadong execution ng bawat koponan sa mga susunod na laban. Hindi pa tapos ang pasiklaban sa court dahil maghaharap-harap ang mga kupunan upang depensahan ang kanilang pwesto sa winning column. Kaya't patuloy na tumutok sa bawat serye ng laban sa Season 4 ng UNTV Volleyball League. Abangan ang susunod na hanay ng manlalaro mula sa mga ahensya ng pamahalaan na magpapasiklaban ng galing sa nag-iisang liga ng mga public servants. Sa Miyerkules sa Paco Arena sa Maynila, magsisimula ng alas 12 ng tanghali ang tapatan ng NHA Home Masters at Pag-ibig Fund Lady Smashers. Susundan ito ng paghaharap ng PhilHealth Health Insurers laban sa DFA Emissaries ng alas 2 ng hapon. At pagsapit ng alas 4 ng hapon, magtatapat ang DNR Lawin Spikers at MMDA Lady Spikers. Tutukan ang exciting na volleyball action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 26, versikulo 12 na nagsasabi, nakikita mo ba ang taong pantas sa ganang kanyang sarili? May higit na pag-asa sa mangmang kaysa kanya. At yan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.